So ito guys, itatrack na naman natin yung forecast update about sa low pressure area. Medyo may kalakasan talaga. So sa wind niya guys, sa wind knots, ito yung ano niya. Ito yung illustration niya. So galing kami ng Tangier Med guys, bound to Antwerp, passing Bay of Biscay. So alam mo naman yung Bay of Biscay, legend yan, medyo masama talagang panahon yan. So i-track natin, let's say departure namin ng Tangier Med is 25:00 UTC. So let's say yan yung ano namin, departure. So ngayon clear pa ang Bay of Biscay at English Channel kasi lumipas na yung isang low pressure, no? So i-track natin guys. So, estimated kasi namin guys na dadaan sa Biscay about pag departure 25th around 26-27. So tingnan natin yung forecast kasi yung nakaraang tingin natin medyo maalon talaga lakas hangin. So i-track natin. So nakita nyo guys, so mayroon na namang namumuo na low pressure from central part of Atlantic Ocean, no? North Atlantic Ocean to siya guys. So yan. So paglarga namin, kung tutuloy kami sa biyahe talaga, so abutan namin to. Grabe yung area niya guys. Masyadong malakas yung area niya. Malakas at malaki. So dyan guys, so isipin mo yung ano ka sa Bay of Biscay ka, yan. So yung color coding natin guys, yung pinaka yung parang pink ba yan, or reddish. Yan yung pinakamalakas sa baba, makita nyo yung legend. So by knots yan siya guys. So malakas na yan sa normally sa barko guys. Ang medyo tolerable lang na speed up to 33 knots, yun yung near gale, kaya pa yan. Pero pag sobra na, yung gale warning na, medyo na talaga yan guys. Pero sa experience ko, hanggang dapat lang siya 33 lang taga or less, medyo under control pa dyan. So, tingnan nyo guys, so 26 yan, i-run natin guys 26. So yan, so 27. Kita mo guys, hindi talaga, hindi umaalis. So mahirap ma-sandwich guys. Yan, kita mo yan guys, 28, halos nakaano na. May yellowish, may orange, may reddish, may dark red. So medyo maano yan. Matindi ang labanan dyan. Kaya so initial plan ko guys, baka mag-drifting talaga tayo nito after Tangier Med, dito lang sa baba ng after Gibraltar lang. Tapos hintayin ko yung yung advice din ng weather forecaster namin sa charterer. So kita nyo guys, so i-track pa natin 28 rocket, 28-1200, malakas pa rin at malaki. So wala talagang binablakan niya yung Biscay tsaka English Channel. So ito yung challenge ng ng Mariner. So nag-slack siya ng kunti guys. 29, medyo na lang, yellow green at green sa natin dyan. Pero ang problema nga dyan, kahit na humina yung hangin, pero ang swell guys, may residual swell siya, malaki pa rin. Tingnan natin yung yung waves na naman. Medyo okay na siya, 29-12, babalik na naman siya ng ng yellow. Okay, yellow, sus, good luck sa amin ito. Kaya lasingan talaga to guys, pati kabina. Kailangan talaga iwas sa rolling, severe rolling, magka-damage yung mga pulver. So yan guys, so clear na siya ng 31 hanggang 1 week lang kasi itong guys yung forecast na ginagamit ko. So now, tingnan natin yung waves na naman guys, wind yan guys. Ito na guys yung natin, yung wave height na forecast analysis, no? So on the 24, so again 25th na naman sa
Tangier Med going to Antwerp. So, tingnan natin. So on the 25th, okay pa sa Gibraltar guys. So bago natin i-ano guys, talagang para maintindihan natin, may legend dyan sa baba guys. Yan yung mga wave height. So gaano ka taas, kalaki yung ano natin, yung halo, no? So yung kaya talaga sa experience guys na under control na waves, hanggang dapat green lang siya guys, hanggang 4 meters lang kaya yan. Pero may rolling na rin yan, depende sa positioning ng direksyon ng barko, yung position ng waves in relation, in reference to the heading of the ship, no? So magdepende. So 3 to 4 meters is under control yan. So more than 4 meters guys, 4 to 5 meters, medyo kalampag na yan guys, medyo nervous ka na rin dyan, lalo na pag more than 5 meters na. So ang tolerable ko talaga, as ikaw yung nagkumad ng barko, so nasa kung kaya hanggang 5 meters ka lang. Kung kaya, less than 5 meters ang dapat sana na tahakin mo, daanin mo na mga alon. Pero depende sa decision making sa kapitan guys, kasi depende rin sa barko. Pero sa akin, basically, itong barko namin about 260 meters to, and width niya is about 32 meters. So parang medium size na siya, hindi talaga ganyan kalakihan. So sa aking assessment, as experience ko, 4 to 5 meters lang siya. So ngayon, 4 to 5 meters, which is yellow-green. So you have dark green, then yellow-green. Tapos yung 5 to 6 meters guys, yan yung yellow-orange. Or yellow ba yan? Yellow pala. Yellow, no? Yellow. Tapos 6 to 8 guys, yan yung orange. 8 to 10, red na naman. Tapos 10 to 12, dark red. Tapos ang 12 to 14, parang pink. So grabe na alon na guys. So tingnan natin sa bulang kristal ha. Ito. Tingnan natin ha. Tingnan nyo yung sa Biscay guys to English Channel. So pag larga namin ng 25 guys, 26-27, dadaan kami dyan. Okay, tingnan natin ha. Okay, moving, no? Kita mo guys, yung isa nawawala, mayroon na namang namumuo, ganyan, no? So kita mo guys, in 27, no? Kita mo guys, kung abutin kami ng 27 sa Bay of Biscay, makaranas kami ng orange. So what is the wave height of orange color sa legend sa baba guys? So about 6 to 8. So sprekitek na yan guys, medyo ninervyos-nervyosin ka na dyan. So para hindi talaga ang nervyos, so kailangan i-calculate natin na advance. So kaya nga ang initial plan is to drift lang talaga, no? While waiting sa final advice talaga sir, as master, yan yung initial assessment ko, is to drift talaga somewhere south of Portugal or south of Spain, yan sa Gibraltar banda, para makashelter ka. So let's say i-forward pa natin guys, 27 yan. Okay, 27, 1200, kita mo guys yung orange, hindi talaga nawawala. 8 to 10 yan, 6 to 8 meters. Yan guys. Yan sa 28 midnight, tingnan nyo anong kulay. Red na guys, 8 to 10 meters. Tapos malapit ka pa sa dark red na 10 to 12. So ganyan kadelikado yung seaman guys. Hindi rin masyadong madali ang seaman pagdating sa alon, dahil hindi mo man makontrol tong mga external factors, lalo na yung severe heavy weather conditions. So okay, pa natin, move forward 28 to 12. So kita mo guys, so pula na naman. Yan, ganyan kahirap. Yan. Kumalma ng kunti, pero kumalma nga, pero orange pa rin. 6 to 8 meters. Ikaw, kaya mo bang yan? Papasok ka ba dyan? O sabihin mo lang na talagang mahirap. Pag nasa gitna ka na guys, hindi mo na mapigilan yan. Paano mo mapigilan? Yung nandyan ka na, i-rolling ka, i-pounding, para kang binugbog ng guys, boxer na walang kalaban-laban, no? So yan, naging na lang, ang orange, naging yellow, 5 to 6 meters pa rin. So makatulog, hindi tayo makapagpahinga dyan, makatulog. Kaya stress masyado dyan. Ngayon, see? So ngayon guys, tingnan natin yung yung forecast. Hinihintay ko rin yung forecast ng yung namin, weather routing provider, kung pare-parehas ba kami. Basta sa akin, magdi-drifting talaga ako. So yan lang guys, pinakita ko lang sa iyo so gaano din kahirap magsiman, lalo na pag
talagang heavy weather. So ito na guys, yung hinihintay natin na official message no sa regarding sa initial na decision ko na mag drifting after Tangier. So ito na. So good day Captain, following is based on remaining east of 008 west until 28. So ngayon guys is 24, so departure namin is 25. So mag-drifting nga kami guys dahil sa ano nga, sa laki ng alon at talagang masama yung panahon. So yan guys, napakahirap talaga pag kumpiyansa. So at least parehas kami ng assessment na ng weather weather routing provider. Yung ano niya guys, reason is to suggest the above speed adjustment in order to remain south of widespread more than 6-meter waves from active storm pattern in the eastern Atlantic. Multiple surges of more than 8 meters waves are expected along direct route. So yun talaga guys, no? So nakita mo kahit sa weather routing provider at sa yung sa Bulang Kristal ko yung kanina guys. So at least yun talaga. So maganda talaga na mag-drifting kaysa nasa ano ka na, no retreat ka na ba? Nasa point ka na mahirap ano ka, alunin ka ng samang panahon. Hindi mo na mapigilan yung ano guys. Yung nature. Finally guys, we're drifting here. So palipasin namin yung ano, yung low pressure area na naging ano na, hurricane na talaga no. So marami ding mga barko dyan guys, yung naka-green. So nandito kami sa Gulf of Cadiz. So somewhere western part of Gibraltar. So i-zoom out ko lang guys para makita nyo yung daanan namin, di ba? So this is our route planning. Yan yun guys. So pupunta ng dito Biobisky and then English Channel going to Antwerp. So at least guys, hindi kami kinakabahan para masagasa namin yung mga matinding alon.